So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mukhang gagraduate na nga talaga mga minamahal itong si former spokesperson Harry Roque. Kasi isipin nyo bukod sa fugitive ng Kongreso, sabihin na lang natin kasi hindi naman siya fugitive sa batas. Fugitive lang siya sa Kongreso kasi yung Kongreso ay hinahanap siya at meron siyang warrant of arrest. 'Di ba? So ngayon naman po, meron pong nagsampa sa kanya ng kasong disbarment. So, sinampahan po siya ng kasong disbarment, mga minamahal. Kaya nga sabi ko, mukhang gagraduate na nga talaga itong si Harry Roque. At ito pa yung malala. Kasi yung nagsampa sa kanya, mga minamahal, ng disbarment case, ay dati din pala nilang kabaro. Dati din pala nilang kadikit, mga minamahal. So, sino yung nagsampa? Sa mga gustong malaman, ang nagsampa po sa kanya ng disbarment case, walang iba kundi si Matibag. So, nagising na po ang natutulog na lakas ni Melvin Matibag. Ni Melvin Matibag. So, si Melvin Matibag po, yung dating executive director ng PDP, yun po yung nagsampa ng disbarment cases against dito kay former spokesperson Harry Roque. Diba? So, bakit naman siya sinampahan, mga minamahal, ng disbarment cases? Diba natatandaan ninyo, yung lumabas yung video na pulburon-pulburon? Diba? Si Harley kayo nagpauso niyan eh. Si Harry Roque pumasok sa eksena. Natatandaan niyo yung sinabi ni Harry Roque na pagwawalang hiya din kay PBBM. Nang sabi ni Harry Roque, gumagamit daw ng white powdery substance itong si PBBM. Yan yung sabi, di ba, mga minamahal ni Harry Roque. Tapos yung lumabas yung video, di ba, sinundan niya pa na, oh, nako, adik, itong si Marcos, bangag. May presidente tayong may sakit. Na in the first place, dapat, di ba, bine-verified mo muna ang balita kung totoo ito. Ang nangyari kasi, mga minamahal, puro lang siya bunganga. Wala pong sapat na ebidensya. So, ito po yung yung naging reason ni Matibag para i-pursue yung disbarment cases against kay former spokesperson Harry Roque. So, ngayon, ito yung balita, mga minamahal. Wait lang. Flash report mula kay Cristiano Sores. Ikawin sinampahan ng disbarment case sa Korte Suprema si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Sinadidisbar ni dating PDP laban Executive Director Attorney Melvin Matibag si Roque dahil sa umuling paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Sa kanyang petisyon, sinabi ni Matibag na dapat tanggalan ng lisensya sa pagiging abogado si Roque. Ito'y dahil sa mga post ni Roque sa social media na mga unverified o hindi veripikadong impormasyon tulad ng umunay paggamit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang white substance o pulburon. Iginiit ng petitioner na obligasyon ng isang abogado na kumpirmahin muna kung totoo o hindi ang isang impormasyon na kanyang nakukuha. Nilinaw naman ni Matibag na walang kinalaman ang politika o sinumang individual sa kanyang ginawang paghahain ng disbarment case. Kaserbisyo mo sa Korte Suprema, Cristiano Sores para sa Tera Radio Servicio at Radio 630. So, Code of Ethics, 'di ba? Sa madaling sabi, mga minamahal, mayroon pong nilabag itong si Harry Roque sa Code of Ethics and Code of Profession ng mga lawyer. Kung kaya ito po yung naging way, naging paraan ba, mga minamahal, para magbukas ng another page, 'di ba, ng kaso dito kay Harry Roque. Naku po, sunod-sunod, mga minamahal, yung dagok ni Harry Roque. Lalo pat ngayon, nilabeled na siya as a fugitive sa Kongreso kasi nagtatago itong si Harry Roque. Actually, kasalanan din naman, mga minamahal, ni Harry Roque kung bakit siya nagtatago. Ang hilig niyang mag-open Siya yung nag-open na nag-open
'Di ba? Madaldal kasi mga minamahal. Siya din yung nag-open yung about sa auntie niya, yung about sa Biancham, na yung property, pinamana daw sa kanya, o kung bakit lumubo yung kanyang yaman noong 2018, public servant na siya during that time. So, in the first place mga minamahal, si Harry Roque, yung may kasalanan dyan. Kasi si Harry Roque, yung nag-open sa Congress. Ngayon, mga minamahal, yung Congress, hinanapan siya ng ebidensya. Kasi ang ginagawa, ang purpose talaga dyan ni Harry Roque is sumagot sa mga tanong para maiwasan. Diba? Para makaiwas na siya. Ngunit ang nangyari, mga minamahal, imbes na makaiwas, mas lalo siyang nabigyan ng dagok. Kasi yung mga pinagsasabi niya, dapat nag-i-exist. Ang nangyari, mga minamahal, hindi naman po nag-i-exist ang kanyang mga sinasabi. Kung kaya't yung mga hinihingi sa kanyang dokumento, diba, na patunayan mo na ipinamana yan sa'yo ng tita mo, ng auntie mo, yung ano sa Biancham, ganyan-ganyan, bla 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 bla, ilabas mo yung salin mo, bla 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 bla. Wala siya na ipakita, mga minamahal. So, meaning, di ba? Meaning nun, mga minamahal, yung kanyang mga pinagsasabi ay non-existence. Di ba? Hindi po nag-i-exist. At dito naman sa usapin ng salin, you are a public servant. Di ba? You are a government official. Nagtrabaho ka sa gobyerno, sa madaling sabi. Di ba? So, kay hirap bang dalhin yung hinihingi na dokumento sa'yo? Di ba kahirap ba kung talagang wala ka talagang tinatago? Kasi mga minamahal, do or die din naman talaga yung mangyayari dyan kay Harry Roque. Kasi pag pinakita niya din naman yung salin niya, hindi nga siya makukulong sa Kongreso, di ba, malaya nga siya, yung mga dokumento pwede namang maggamit against sa kanya. Diba? So, which is siguro, I think, kaya hindi niya pinakita yung salin niya kasi yan din yung maglalaglag sa kanya. Kaya nga sabi niya, idudulog ko to sa Korte Suprema. Diba? Dudulog niya daw, mga minamahal, sa Korte Suprema. Tapos, meron pa siyang binabanggit na case na Bianzon ba yun? Yung nangyari sa kaso noon na inihambing niya sa kaso niya na sinasabing hindi naman to in aid of legislation yung ginagawa. Pero ang nangyari, dininay po yun, mga minamahal, ng Kongreso kasi mas lamang po yung public interest. So, wala kami pakialam kung ano yung yung public, tawag dito, yung privacy mo. Kasi, mas kailangan malaman ng taong bayan ito, 'di ba? Mas lamang yung public interest kaysa sa privacy mo. Kasi, at saka mga minamahal, salin lang naman yung hiningi, hindi naman yung napakadaming bagay na may invoke talaga nyo kanyang privacy. Wala naman. Siya lang naman yung nagsasabi na parang ini-invoke daw yung kanyang privacy, which is not. Walang ganun. Walang eksenang ganun, mga minamahal. So, ay, grabe. Mga minamahal, graduate na po itong si Harry Roque. Diba? Tingnan lang natin kung hanggang saan yung kakayanan mo na magtago. Tingnan lang natin kung hanggang saan yung kakayanan mong magtapang-tapangan. Kasi ang tapang niya, mga minamahal, diba? Ang tapang niya noon. Ang kadiliman daw versus kasamaan. May ganun-ganun eksena pa itong si Harry Roque. Yan ngayon nakakatawa, mga minamahal, na ang dami niyang chismis, ang dami niyang kineme sa kanyang sarili. 'Di ba? Sa madaling sabi, ang dami niyang baho. Tapos siya din pala. 'Di ba? Ang dami niyang tinatapong baho ng iba, pero siya din naman pala. 'Di ba? 'di ba? Namihasa ka kasi, sabi sa mga comment. Namihasa ka kasi, Roque, yan, ginagaya mo yung amo mo. Sana next mahuli ka na. Dapat lahat ng attorney nagtatanggol sa naninira ng bayan kaso ikaw yung naninira. So, Disbar Roque, ang daming tuwang-tuwa nung nalaman na sinampahan ng kasong disbarment case itong si Harry Roque. So, ano ba yung naging reaction ni Mima? Malamang, mga minamahal, sobrang saya din naman. Kasi kahit papaano, kahit na nabigyan din naman to ng leksyon. Hindi lang yung wanted sa Congress. Diba? Kasi isa-cite and contempt siya, mga minamahal, hanggang sa matapos yung Quadcom. Ngayon, ang nangyari is,
grabe din to mga minamahal. Talagang binigyan ng life lesson itong si Harry Roque. And I think mga minamahal, hindi din tatagal, lalabas din sa kanyang lungga. Lalo pati hinahanap siya ng CIDG, NCR police, madami naghahanap kay Harry Roque. Hindi magtatagal mga minamahal, lalabas din yan sa kanyang lungga at kakanta. So, hoping naman na kapag kumanta ka, ikanta mo na yung amo mo. Kasi total, nasira din naman yung image mo nang dahil sa kanya. Kasi paras kayo mga abusado. So, anyway, mga minamahal, yun lamang po. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.